Shalom mga brethren! Ako nga pala si Mashi. Welcome to the GFCF Church. Sa mga nanonood, online and on-site, natutuwa kami nung makasama kayo. Before our service starts, reminder lang po, let us set aside all our distractions and let us focus on the Lord. Sa mga nasa online po, please follow our social media pages, like and share sa mga ating family and friends, at sabay-sabay tayo magpupuri sa ating Almighty Father. And now, let us ready ourselves to dance like David and sing with the heart of gratitude to our Lord Jesus! Seven, six, five, four, three, two, one. Let's worship the Lord. Our God is here. We welcome the presence of the Holy Spirit. Thank you, Lord. Magandang umaga po sa lahat na nandito sa church, sa mga nasa on-site. Good morning po. Good morning, Lord. Pati po natin ang bawat isa. And it's good to see you po. Sama-sama po tayong pasalamat sa Panginoon. And bago lahat, we congratulate sa mga bagong baptized last week. Welcome to the family and kingdom of God. Marami tayong bagay pasalamat sa Panginoon, and we enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Hallelujah! Let's clap our hands for the Lord.
church. So we worship the Lord. We give you glory. We give you praise. We sing to you, my life, my life. We sing to you, Lord, my strength. We sing to you, Lord, my hope. We sing to you, Lord. We sing to you, we sing to you. We sing to you. We sing to you. It's for you, Lord. We offer our voice to you, Lord. We lift up our praise to you, Jesus. You are the most high God, worthy of all our praise, worthy of all adoration. Holy God, we lift you, Jesus. Be magnified in this place. Purihin po natin ang Panginoon sa ating mga pamamagitan ng ating mga boses, ating mga puso. Ito natin ating mga isip sa Kanya. He is good. And di niya tayo iniiwan, di niya tayo pinapabayaan, at di niya tayo binigo kailanman. There's so many things na ipapasalamat natin sa Panginoon. Tayo niligtas niya. Pero higit sa lahat, pasalamatan natin muli siya sa kapatawaran sa ating mga kasalanan. Every now and then we commit sin, but His grace is sufficient. His love is unfailing, and He never fails. Thank you, Lord, for your grace, oh God. We don't deserve it. Hayaan niyo po kami magpasalamat muli sa inyo. Hindi lang po sa mga bagay na pinagkakaloob ninyo. Hindi lang po sa pagpapagaling niyo sa aming mga sakit at papalaya niyo sa aming mga kasalanan. Papasalamat po kami sa inyong pagmamahal. Thank you, Lord, dahil araw-araw, minuto nagpapakilala po kayo sa amin. So we gather here today to lift our voice with one spirit to magnify your name, Jesus. Got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing this song as I often do. All that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I've nothing else fit for a king, except for my heart singing hallelujah. I've got one response. I've got just one move. With my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands and praise you
on me, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, church, huwag tayo mahiya. You deserve it all. Oh, come on, my soul. Don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul. Don't you get shy on me. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on. Don't you get shy on me. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Jesus, praise the Lord. So I throw my hands and praise you again and again. So that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I'm nothing else fit for my King. Except for my heart singing hallelujah, hallelujah. So I praise you again and again. So that I have is a hallelujah. And I know it's not much, I've nothing else fit for my King. Except for my heart singing hallelujah, 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 hallelujah. Thank you for your love. Thank you for your mercy and grace. Thank you for accepting us, God. Thank you. Panginoon, nagpapasalamat po kami. Papasalamat po kami, Lord. Words are not enough to give you thanks. The moment na makilala ka namin, Panginoon, dun po namulat ang aming mga mata na hindi niyo po kami iniwan, hindi niyo po kami binigo. All those times, nandiyan po kayo at hinihintay niyo lang po kami. And now na nandito na po kami sa inyong presensya, lalo po naming nararanasan ang inyong pagmamahal. Thank you for forgiving our sins. None of us here are worthy. Lahat po kami nagkasala. At kung alam namin na kami madumi at kayo'y banal, ano pang isipin namin na
mga bagay para ipagpasalamat sa inyo, kundi ang pagpasalamat namin sa paglilinis nyo sa aming mga kasalanan. And you restore us daily, moment by moment. Kaya hindi po kayo mawawalan ng pag-asa sa mga problema at trials na kinakaharap namin. Alam po namin na tagumpay ang aming masusumpungan. Dahil hindi po kami nag-iisa, kasama po namin ang inyong banal na presensya. For you are holy forever. You are glorious and almighty God. And your church will praise you forever and ever. For you deserve it all. You are worthy of it all. All creation cry, holy, holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy God, you are holy God. Awesome God, mighty God, holy forever. And the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. You people sing. Holy forever, you will always be.
King of Kings and the Lord of Lords. You deserve it all. Hallelujah. Hallelujah. You inhabit the praise of your people. Jesus, be glorified. Oh. Once again, let's declare. He is a tower, a strong tower, mighty fortress in times of trouble. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the world. We are victorious because of Jesus. And a difficult tower, He will crush and brings the powers of darkness underneath my feet. Once again, let's sing. For the Lord, and He gives me the power to tear down the world. Thank you, Lord. Of the enemies. Yeah, and in a difficult tower, He will crush. Yeah, and brings the powers of darkness. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. My life is in you. Lord, in you is it. My life is in you. We are secured. My God. Never fail. In you. Let's sing praise. Oh, I praise you with all of my and I'll praise you with all of my strength, with all of my life, Lord, with all of my strength. Are you ready, Joe? All of my hope is in you, my life. My life. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be, we say, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. We give you praise. We honor you. Be glorified in our midst, Jesus. Amen, amen. Praise the Lord. Blessed Blessed be the name of the Lord. Amen. The Most High.
Our God is a great God. Amen. The greatness of our God is in the house. Okay, kalmante lang po lahat. Masayang lahat. Blessed be the name of the Lord. Praise the Lord. Mainit ang panahon. Kaya marami po ang nagre-refresh, nagpapalamig ng ulo dahil mainit ang panahon. Amen. Nare-refresh ba kayo sa church? Parang ang saya lahat, no? O yan po ang tinatawag nating the Tyndall effect of music. Music somehow generates enthusiasm that leads to confusion, that leads to distortion, and that leads to distraction. Ang tawag dyan is slope effect argument. Depende ho dun sa humahawak ng musical instrument. Kaya palakpakan natin yung ating mga musician. Nabe-bless ba kayo sa music team natin? Ha? Okay na, kailangan natin medyo haba-habaan siguro yung bagsakan ng... So we are worshiping God not to be entertained. Ulitin ko kasi iba rito parang trip lang yung entertainment eh. Nung unang umaatin ako, mga 19 years old ako noon sa church, ang trip ko lang doon, praise and worship. Talagang, kasi rocker ako eh. Headbangers ako eh. Pero pagkatapos na yung kantahan, lalabas na ako noon church. Boring yung nagpipreach eh, boring. Yung nagtuturo, wala ka maintindihan, tapos nakakaantok. Kaya dadating lang ako sa church pag tugtugan na. Talas masayaw pa ako noon, ang gulo ko noon. Sabi ng pastor sa akin, bro, nandito ka ba para ma-entertain ng tugtugan o para matuto ng Word of God? Napahiya ako eh. Sabi ko, kasi nanonotice ko pag magpipreach na ako, lumalayas ka eh. Hindi, nato-toilet lang po ako noon, nato-toilet lang ako. Pero hindi na ako lalabas na ako kasi nga boring, matanda na yung nagtuturo eh. Sabi, hindi maganda yun. You are discrediting the Word of God and you are devaluing and dishonoring the Word of Jesus. If you really love the Lord, ang question is, who pulls you in the church? What makes you bring your body here? Pastor, nandun yung crush ko eh. Paano ba yan? Siyempre, dapat nandun din ako every Sunday. Malabo ka, brother. Baka impyerno ka niyan. Malabo yung ganung mga motivational move. O bakit nandun ka naman sa church? Nandun yung business transaction ko, pastor eh. Kasi meron kami $1 million transaction eh. Kaya I went to church to meet my colleagues. Why you are here? Ay, wala magawa sa bahay, pastor eh. Pampalipas oras. Sayang yung aircon sa bahay, kaya yung aircon sa church malamig, doon na lang ako. Ginawa mong SM pa yung church. Iba-iba ho yung motivation nyo, kaya nandito kayo eh. Kaya bro, mga music team, what is your motivation of singing and playing instrument? Pastor, trip ko lang, pastor. Kasi musician ako eh. Kaya pag hindi nyo ako patutugtugin, wala na ako sa church nyo. Paano kung tanggalin ni Lord ang music team sa langit? Wala munang kantaan sa langit. Bible study muna. Di ba baba ka muna? Lord, lost muna ako sa heaven. But boring eh. Brothers, sisters, check your heart. Are you coming to church because of some kind of emotional lifting up, or really God is the reason of your coming? Kasi sabi ni Jesus Christ, if I will be lifted up, I'm going to draw all men unto me. Ulitin ko ha, kung ako'y maitataas, ilalapit ko ang mga tao sa akin.
If Jesus Christ is not lifted up in this church, wala na kayo. Wala na rin ako dito. Kasi kung ang na-honor dito tao, music, money, entertainment, or simply socialization, this is not the church of Jesus Christ. Kaya sabi niya, I will build my church. Hindi tayo. Kasi sabi pa ng isang musikero sa akin, no? Kung di kami tutugtog dyan, wala mangyayari dyan sa simbahan mo eh. Sabi ko, bro, hindi, tanggalin natin ang music, YouTube tayo. O nag-YouTube kami, dumami tao. Bakit? Eh, YouTube, di nagkakamali eh. Ano na yun eh? Program na yun eh. Napahiya siya. O ngayon, wala siyang ministry. Saan tumutugtog na banda sa mga club? Ano nangyari sa buhay mo? Eh, you desecrate the Word of God, the music of God, and the worship of God. Kaya kung punta ka sa church, maglilingkod ka kay Lord, you see to it, you are serving God in a right motives, with a right heart, and a humble spirit, and contrite spirit. Amen? Nandito ba kayo para maging masaya lang? Hanapin nyo sa Bible. Go ye therefore and make yourself happy. Wala kang makikitang ganun. Ay, iba kasi ang goal sa buhay, I want to become happy in the Lord, happy in my life, happy in my marriage, in my family. Eh si Jesus Christ nga, wala kang siya nakikitang ganung panalangin niya eh. Ang sabi niya lang, Lord, if it's possible, let this cup of suffering. Suffering ang prayer. Hindi yung, Lord, I want to become happy, joyful. Pagka-boring ka nag-worship, wala sa tono yung na-music team. Hindi muna ako atin ng worship, singing. Boring eh. Music team, are you in tune with the Lord? Medyo kinuha ko yung ilang oras kasi supposedly, 4, 5, 6 mag-exhort ngayon. 4 lang available. O kaya medyo nag-introduction ako na medyo may pasampal muna. Papapak! Tinira na naman kami ni Pastor. At darating din kayo dito, dapat nakapag-worship kayo, hindi lang yung Word of God. Amen? Pero, sapula naman ako ron. Minsan darating ako sa church, nakahinom pa ako eh. Tapos na yung praise and worship. Word of God naman dinadatnan ko. Medyo malasing pa ako ng konti. Sabi ko, mukhang magaling magtuturo, makaatin nga. Eh boring yung maglilid ng worship. Hindi naman ako matin ng praise and worship, binaring ako Word of God naman. Nakainom pa ako noon ha. Lasing pa ako ng konti. May tama pa ako. Nagsalita yung Holy Spirit oh. Sabi niya, kayo rito, doon sa pastor, ginamit. Nagpupunta lang kayo dito para ma-entertain, para mayroong makuwang knowledge. Wala kayo sa puso, wala kayo sa espiritu. Para ako kinakausap ng pastor, sabi ko, pinapatamaan na naman ako nito ha. Makalipat na nga ng victory, doon sa punta ako doon sa recto. Pagdating ko, gawin pa rin na mensahe ng pastor, pareho. Isang buwan yung pare-pareho para patama sa akin. Sabi ng Lord, kinakausap kita. Kahit saan ka magpunta, isa lang message. Lahat ng pastor, papasok ako ng spirit ko para sabihin, dapat kong sabihin sa'yo. Sa pool. O ngayon, the rest of history, naging pastor, tuloy ako. Kasi pinakinggan ko yung review. Kaya, kung tinikasan ko puso ko, wala kayong pakialam sa akin, buhay ko to. Wala na. Baka siguro, drug lord lang ako ngayon, brother. I-recruit ko kayo. Kampo na ako ni Satanas, di ba? Buti na lang, nahuli ko ni Jesus. Kaya pag tinatamaan kayo ng preaching, huwag kayo masasaktan. Pag tinatamaan kayo ng preaching, huwag kayo magsasaktan kasi kinakausap ka ni Lord nun. Yung mga balat sibuyas, wala mangyayari sa buhay nyo pagka balat sibuyas kayo. Tandaan nyo to. Walang mangyayari sa spiritual life nyo. Mamamatay na lang kayo, sasabihin ni Lord, kamamatay mo lang, ano ginawa mo sa lupa? Supposed to be preacher ka na eh. Wala, pastor. Lord, masyado akong tampurista po kasi ko eh. Kaya wala nangyari sa buhay ko. Namatay ka na lang, walang nangyari sa'yo. Trampurista ka eh. 60 years old ka na, balat sibuyas ka pa rin. Sino dito nasa sa ganung edad na ano pa, yung pang madali magtampo? Para kang teenager, pag di ka nabigyan ng ice cream, magagalit ka. Hello? Sabi mo nga sa katabi mo, lumago ka na! Nagtatampo eh. Ako nga, tampurista ako din eh. Nagagalit ako dun sa nagtuturo. Alam mo, pag gagalit ako sa nagtuturo, ganyan tingin ko sa nagtuturo.
Ganyan tingin ko sa nagtuturo. Kahit nagtuturo siya, ginaganon ko talaga siya. Para maramdaman niya, hindi ako nag-agree sa sinasabi niya. Pero yung Holy Spirit, ganyan tingin ko doon sa preacher, ganyan, no? Ganyan. Parang inaasar ko pa. Parang sasapakin ko talaga eh. Eh yung preacher, hindi naman magpapatinag yan. Anointed yung mga yan eh. Merong anointing yung mga yan. Kaya kahit sabi sa Bible, do not touch the anointed one. Delikado ka ron. Pwede kang mapatay ng Lord instant. Yung i-contempt mo yung nagpipreach, yung mga preacher, yung mga nagsasalita ng Word of God, delikado ka dun. Alam mo nangyari sa akin? Susunod ka ba kwento ko sa inyo? Sama nangyari sa akin nun. I contempted the preachers, the messenger of God. Something wrong happened to me. Hindi ko nasasabihin. Dahil ayoko mangyari sa inyo eh. It's very dangerous pala yun. It could cost your life, your finances, and your health. Warning ko lang to dun sa mga may contempt sa puso, ah. Do not contempt the preachers, the messenger of God. Yung mga bata, tinatatuan nila si Elisha, kalbo. Anong ginawa ng Lord? Nagpadala ng oso, the bear mold these young teenagers. Sugatan sila. O yung mga naiinis sa preacher, pag pinapatamaan kayo, wag niyong damdamin sa puso niyo. Sabihin niyo, Lord, baka ginagamit mo si pastor, si sister, para i-correct ako. Kaya wala akong contempt. Kaya pag ako kinokorek ng asawa ko, sabi ko, Lord, salamat po, kinokorek ako ng asawa ko. Imbis na mag-contempt ako, timing na lang ako. O, di pa, walang hassle sa buhay, di ba? Walang palo ni Lord, walang kidlat. Kahapon, kinidlatan ako eh. Bruce! Alam mo kung bakit? Ang lakas ng kidlat, di ba? Babay ko, sabi ng Holy Spirit, you are contempting your wife. Natakot ako. Naalala ko yung nangyari sa akin, yung contempt ko, yung man of God. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag niyong susumbatan ang sino mang alagad ng langit. Sabi mo sa katabi mo. Baka kidlatan kayo ni Lord. Dadating ka rito, sunog ka. Sister, ano nangyari sa'yo? Kalahati, pastor, sunog. Bakit? Nakidlatan ako ng Lord eh. Ayun, nakontempt mo kasi. Amen? Okay, ready na ba kayo? Masaya to. Ngayong araw na to, because pastor is building up leaders who in turn will be building other leaders, who in turn will be building another leaders until Jesus comes. This is the principle of this church to build leaders. Jesus said to Paul, and Paul said to Timothy, the things you have heard of me in front of many witnesses, teach them to a faithful man who will be able to teach others also. Meaning, it is a spiritual multiplication. I will multiply myself to Mike. Mike will multiply himself to other faithful Christian who in turn will multiply themselves to another faithful Christian. In other words, buong mundo magiging manggagawa at alagad ni Jesus. Ganyan po ang strategy ng church growth. Kaya tumututok lang ako dun sa mga talagang taong may ayos ang puso. Kasi mahirap magturo yung i-build up mo tapos laging mainit ang ulo, tamad, laging asar, laging may kaaway. Aayusin mo pa yung karakter mo bago mo turuan ng biblical knowledge yun, di ba? Ang hahaba, abutin ka 25 years yun bago tumino yun. Patay na ako bago tumino yun. Hahanapin mo na yung matitino na, yung maayos ang karakter na pagka ginanunan mo na, alam na, marunong sumunod. Kasi yung pasaway pa, di ba? Amen ba yan? Kaya madidinig nyo ngayon, mga lalaki ng Diyos. Nandito si Kuya Albert, isa sa mga anointed natin sa Chiba yan. Tayo nga, Kuya Albert. Para ba, ayan. Kala ko may maganda lalaki naglalakad, sinundan ko sa McDonald's, siya para yun. Brad, ikaw yan, alam ko. Isa sa mga mighty exhorter natin sa Chiba, si Kuya Albert doon. Ilan ba kayo? 10 kayo doon, di ba? Meron din tayo 10 dito. Kaya 20 katao po yan na magagaling, na lalaki at magagandang lalaki na hinirang ng Diyos. Amen? So, tinatawagan ko na po ang Kuya Kyle. Ayan! Tulong po. Amen. O, makinig kayo mabuti para kayo matuto sa kanilang mga exhortation. Amen? Ito po. Kuya Kyle, go. Morning po sa inyo. Papaliwanag ko lang po kung
ano po yung golden rule. Golden rule. So makikita po natin sa Matthew chapter 7 verse 12. So in everything do to others what would have them do to you, for this sums up the law and the prophet. Sa Tagalog po ay, kaya nga ang lahat ng mga bagay na ibig niyong gawin sa inyo ng mga taong ay gayon din naman ang gawin nyo sa kanila, sapagkat ito ang kautusan at ang mga propeta. Amen po ba? So, simpleng paliwanag lang po, itinuturo ni Jesus ang tinatawag na golden rule, tratuhin ang iba sa paraang gusto mong tratuhin kanila. Example po, gusto mong mahalin ka ng tao, mahalin mo muna siya bago kanya mahalin. Pag minahal mo siya, mamahalin ka rin niya ng lubos pa. Katulad po dito sa ginawa po sa akin ng church na to. Dati po, bago po kasi ako pumunta dito, nasa Pilipinas po ako. Wala po akong ganito po, yung masasabihan. Pag may problema ako, sila Kuya Mike pa lumalapit sa akin. So blessed na blessed po ako na binigay po kayo sa akin ni Lord. Salamat po sa Lord sa biyaya niyong nagkaroon ako ng mga kaibigan na ganito na nandyan lagi, kinakamusta ako. Hindi naman Kuya Mike. Tuloy po tayo. Tulungan, patawarin at mahalin ng iba, gawin mo rin ang mga ito sa kanila. Ayon kay Jesus, ang prinsipyong ito ay buod ng mga turo ng kautusan at mga propeta tungkol sa pakitungo sa kapwa. Wait lang po. Kung makikita po natin dito, tratuhin ng iba ng may paggalang at kabutihan. Tulungan mo ang iba kapag kailangan nila. Magpatawad katulad ng pagpapatawad ng gusto mong matanggap. Mahalin mo ang iba katulad ng pag-ibig na gusto mong matanggap. Tratuhin ng iba na parang gusto mong tratuhin kanila. So, ayun po, no? So, makikita po natin, ang golden rule ay tungkol kung paano gusto mo tratuhin ka ng iba. Tito Jun, onegaishimasu po. Introduction. Good morning po sa inyo lahat. Bon dia. Sandali po. Sandali po. Para mag-connect pa si Kyle. Kyle, disconnect po please. Okay na. Good morning pa sa inyo lahat. Ngayon, aralin natin yung teaching na golden rules. Yung ibig sabihin, golden rules. Dapat meron kami na empathy and understanding sa ibang tao, sa tao na gilid natin. Tapos, yung first topic natin na yon, namin na yon, is require you to put yourself in another's shoes. Nandun sa sa Bible, sa Philippians 2:4, let each of you look out not only for his interests, but also for the interest of others. Ibig sabihin doon, sa panahon na yon, madalas nang marinig, unahin mo yung sarili mo. Pero bilang Christian, hindi pwede ganyan.
dapat alam natin yung, intindihin natin yung sitwasyon ng iba. Hindi kami lahat-lahat pareho. Lahat-lahat, ibang tao. Kaya, kunwari na yun, mahirap ako. Ano gusto ko? Ng trato ng tao sa akin. Yung, dapat na isipin natin. Yung ibang tao, paano? Kung ako ng lugar niya, paano ako ng sitwasyon niya? Ano gusto ko ng tulungan sa akin, kausapin sa akin, pasensya sa akin, or kahit ano gusto gawin sa atin, sa akin, yung dapat ng gagawin sa ibang tao. Yung pinakamaganda ng exemplo si Jesus. Bakit po? Si Jesus, siya din, naging tao din siya. Kaya, alam niya, lahat ng experience niya na bilang tao, paano na hirap nandito sa mundo na to, sufferings, lahat-lahat. Sobra pa, nabigay siya ng yung buhay niya para bayaran yung sin natin. Kaya, sorry po. Kaya, palagi, mas maganda pag yung buhay namin, para mirroring sa buhay ni Jesus, si Jesus, para kunwari, pag namagutom, pagkain siya, na may sakit, pag na-pray para mamagaling siya, kahit kung gawin, ang ginawa natin para sa Lord, tapos para maganda yung buhay ng tao, kung pwede na kami gawin, sandali. できるまでやった方がいい。ganyan. Hanggang kaya, dapat gawin para sa tao. Kaya sa conclusion ko, don't judge others just because they sing differently. Lahat kayo, sabi ko kanina, lahat tayo, iba-iba. Kayo, iba talaga yung kailangan na iba-iba. Kaya dapat isipin natin kung paano nandun ako, nahirap ako, gusto ko tulungan ng ibang tao, gusto ng bless si Lord. Kaya bless tayo sa ibang kapatiran. Thank you po. Tapos don't be quick to judge. Dapat na bago pag nagsalita sa ibang tao, pag galit sa ibang tao, isipin mo muna bago na magsabi. Don't judge. Dapat paminsan may problema yung tao. Kaya intindihan muna. Patience talaga palagi. Thank you po. Tawagin ko si Bro Charge, please. Hello, good morning po. Sige po, bago po lahat, mag-pray po muna tayo, no? Hindi po pray. So Lord, maraming salamat po ulit sa umaga na ito. Salamat po sa mga kapatid ko na nandito, Lord God, at ang mga wala po rito, sa mga nanonood ng online. Lord, turuan niyo po kami ng inyong salita. Lord, gamitin niyo po ako, Lord. Hindi ko po kaya mag-isa ito, Lord. At gamitin niyo po ako bilang instrument niyo upang ihayag ang inyong salita, upang maintindihan at maipasambuhay namin itong mga turo niyo, Lord God, para mamuhay kami ng tama sa mundong ito. Amen. And Lord Jesus, thank you. Amen. Next po sa golden rule na tinuturo po natin, ang next topic, next point naman po is, ang golden rule daw po is fosters peace and diffuses conflict.
Pag titignan po natin ng mundong ito, puno po ito ng tension, di ba? Bumaba lang po kayo dyan, marami nag-aaway. Pumunta kayo sa news, makakarinig kayo ng gera, makakarinig kayo ng mga bangayan, ng, di ba, sa Philippines ngayon, sa mga politics natin. At ganun din, hindi mawawala dyan ng workplace. Meron tayong away-away, hindi pagkakaintindihan. Even tayo mga Kristiyano, hindi tayo exempted. Lahat tayo dito na di ba, na nalalagay tayo minsan sa conflict. Minsan hindi sinasadya, nakakapagsabi tayo ng hindi maganda, pero hindi naman natin intention 'yon. So marami din sa ating mga katrabaho, may mga hot-tempered, mainitin ng ulo, magagalitin. So kasi ito ang human instinct po natin. Human instinct po natin is to fight back, tsaka meron tayong defense mechanism. Kahit ang hayop din po, di ba? Kapag nag-aaway sila, pati ang pusa sa gabi. Kapag inaway sila, hindi sila natatapos mag-away. Ganun po, yun po ang pinagkaiba ng worldly people, worldly and spiritual matured person. So tinuro nga gaya nga ng topic natin ngayon about golden rule na tinuro nga ni Jesus sa Matthew 7:12. It makes us rethink ulit kung paano ba natin i-treat ang others. Siyempre, kung paano ba natin gusto itrato. Paano nila tayo itatrato? O, yun po, pasensya na po, medyo kinakabahan talaga ako. Gaya nga ng sinabi ni Brother Jun kanina, it makes us, yung mailalagay natin yung sarili natin sa iba muna bago tayo mag-react. Yun po yung pinaka-point po nung isa sa core benefits ng Golden Rule. So ang verse ko po ngayon is, dito sa topic na to is Proverbs 15:1. A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. So meron po akong tatlong sabihin ko pong key para po mai-execute natin itong yung pagiging yung pagiging peacemaker, pagiging mag-diffuse ng conflict. So nakikita ko po dito is we need empathy, kindness, and gentleness. So bakit? Sinearch ko po kasi, meron sila pong differences. Nag-work po sila, harmony po sila na dapat magkakasama silang gumagalaw. So empathy is internal feeling, kindness is outward action, and gentleness, soft manner. So kaya ko po sinabing kailangan sabay-sabay silang kumikilos. Isipin nyo, walang empathy, kindness, and gentleness lang. Ang dating po nun is para sa nawawala yung purpose. Kasi bago ko pala sabihin yun, ito po pala ay fruit of the Holy Spirit din po. No? Empathy, alam ko po, sa love po ito. Tama po ba? Sa love po siya, and kindness and gentleness. So empathy is internal feeling. Isipin natin, kung walang empathy, outward action and soft manner. So wala yung purpose nung bakit mo siya ginagawa. Ngayon, pag wala ka namang kindness, meron ka lang empathy and gentleness, wala kang action. Pag wala ka naman gentleness, may empathy and kindness ka, so pwede ka maging kind nang walang gentleness. Kung balagbag ka, kunyari, sabi mo, ganda mo, ganyan-ganyan. Pero wala yung gentle manner natin. So sa tingin ko, kaya po kailangan natin itong traits na to break the cycle of retaliation and brings peace. Kapag titindihan po natin kung saan talaga nagsisimula yung conflict, nagsisimula po siya sa sharp words. So ang pinaka-point, sharp words, masasakit na salita, or minsan yung mga pagkakamali ng iba sa atin. So dito po, ang pinaka-point ko lang po dito sa how we react is what defines us. How we react is what defines us. Do we react with empathy, kindness, and gentleness? Or vice versa? Pag may nagkamali, balik rin naman natin. Nagkamali naman tayo sa kapwa natin. Yung reaction naman nila
will be based on how we treat them first. So yun po yung pinaka-point ko. So ang application ko po dito, therefore, empathy, kindness, and gentleness fosters peace and diffuses conflict. So we should be mindful on how to treat or react to others in conflict. So yun po. And is the empathy, kindness, and gentleness present in what we say or do? So isipin po natin, kapag i-apply po natin ito sa buhay natin, kaya mayroon tayong mga sitwasyon na minsan may pasaway, nagpapasaway sa atin, may nang-uusig sa atin, may nag-accuse sa atin. How we react, meron ba tayong empathy, kindness, or gentleness in what we say or do? So yun po. Thank you po. Next naman po, si Mashi. Amen po, amen. Salamat po sa mga tatlong mga brothers natin na gwapo na nagturo for today. Ako na po ang sunod, ang pangapat. At ito po ang aking topic ngayon ay encourages proactive generosity. Medyo parang ang lalim, no? Parang kung magtuturo para nasa university, pero ang gusto lang sabihin na itong title na to ay maging generous tayo bilang Kristiyano at anak ng Diyos. Ito po ang keyword natin, no, sa topic na ito. Itong word na generosity. Pakisabi nga po sa mga katabi ninyo na generosity nga po, generosity. Yan, ganyan po. Totoo nga po yung sinasabi nila na yung rason bakit po nagiging Kristiyano yung ibang tao is yung mga tumulong sa kanila na Kristiyano ay very generous. Ito po ang pinaka-tokyo or pinaka-specialty ng mga Christian kung paano nila hilain yung mga non-believers. Totoo po, di ba? Kapag, example, ako po, si Pastor, wala po akong kaibigan dito nung dumating po ako sa Japan na parang naghahanap po ako ng mga kaibigan. Pero nung nakilala ko po si Pastor sa live, may na-mention siya na doon ako na-intriga na parang kinausap siya ng Holy Spirit na walang kaibigan si Mashi. Sinabi ni Pastor, marami kang kaedad dito sa church, Mashi, punta ka sa church namin. Doon sa live na kasama ko pa si Mama. Yun po yung naghila sa akin na parang nag-spark po yung idea na pumunta po ako sa church. Dahil, syempre, loner po, wala po akong kaibigan. Lahat ng kaibigan ko po nasa Pilipinas that time. Kaya yun po, parang doon po nagsimula yung pagiging kaibigan ko po nila Ivy, nila Luis, nila Josh, at iba pa. So ito po yung Bible natin, Luke 6:38. NIV, give and it will be given to you, a good measure pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Sa mga non-believer po, medyo parang, sabihin natin, yayakoshi, parang nakakalito pa. So, babaklasin po natin to sa tatlo at i-explain natin. At itatry natin, i-understand po natin, no? Dahan-dahan at very simple. Ba? Napaisip po yung muning na parang nakakalito tong Bible verse na to. So, tatry natin, baklasin sa tatlo. Number 1, give and it will be given to you. Ang sinasabi ni Jesus dito, maging generous tayo kung anong meron sa atin. Whether it's time, pera, kabaitan, pagmamahal, forgiveness, material, no? Pag may nakita po tayong nangihingi ng tulong, kumusa na po tayo, hindi na po natin naantayin na nanghihingi pa sila ng tulong. Bilang Kristiyano, pag may naramdaman na po tayo, kinausap na po tayo ng Holy Spirit, lapit na po agad tayo kusa na kailangan mo ba ng tulong? Parang nandito ako, pagpe-pray kita. Ganun po tayo bilang Kristiyano, Christ-like. Pangalawa, so, alam nyo na po na ang meaning niyan. Umaapaw ng pagpapala. A good measure, pressed down, shaken together, and running over. This
ito po, dinidescribe lang po yung container, filled to the top, packed tightly, so it holds as much as possible. Sinasabi lang po ni Jesus dito, maapaw po tayo ng pagpapala. Pangatlo, for with the measure you use, it will be measured to you. Nabanggit na po to ni Brother Kyle, nila Brother June, nila Brother Richard, yung golden rule. Dito na po natin ma-apply yung golden rule. The way you treat others often influence how you are treated in return. A generous heart tends to receive generosity. So, ganun, example po natin yung nangyari kay Kyle, na sa Pilipinas nga daw po, wala siyang makausap, wala siyang mahingi ng tulong, pero dito po siya, sa church, parang nag-spark yung idea na parang magbigay pa siya kay Lord, bigay time, mag-worship, kasi tinulungan po natin siya eh. Hindi po siya nangihingi ng tulong, pero may naramdaman po tayo kay Kyle na nangihingi po siya ng tulong. No? Hindi niya po kaya sabihin, pero naramdaman na po na. Binulong na po tayo ng Holy Spirit. Ito po yung sinasabi ni Jesus, yung golden rule. Ano natutunan natin dito sa tatlong sentences na ito? Luke 6:38 teaches us to be generous because God blesses generous people and the kindness we show to others often comes back to us. May magtatanong, very related po to sa tithes, to be honest. May magsasabi, pag binigyan ko po siya ng $10, magiging $10,000 kasi tinulungan ko eh. Bibigyan ako ng God ng ganon. Isa po yun sa mga misconceptions or misunderstanding sa verse na ito. At maging maingat po tayo pag-iintindi, especially sa mga non-believers po. Let's try to teach them properly na maging maingat din po sa mga misunderstanding, especially sa Luke 6:38. Jesus is not teaching us to give only so we can get something back. He is teaching us, naka-underline na po, to have a generous heart. We give because we love God and love others, trusting Him with the results. Hindi po tayo nagtutulong para po magpakasikat, magpakabida, yung parang, tinulungan ko yung charity. Pag po naman ako, bigyan nyo naman ako ng spotlight. Hindi po ganun ang sistema ng Luke 6:38. No? Maging humble tayo kung anong mga tinutulungan natin. No, hindi natin pagmamalaki, pero pag-pray na lang po natin at antayin yung mga gusto ni Lord para sa atin. Antayin po, hindi po, it's either material, spiritual, relation, at iba pa. Ito na po yung conclusion. May letter pa yan, no? Ito na po ang conclusion. If we live with a generous heart, God delights in that attitude and will bless us in His way and His time. Those blessings may be spiritual, relational, practical, or material. But the focus is on cultivating a generous character rather than only to receive. So, help us, God! So, yun lang po ang aking topic. Thank you for listening and shalom. Onegaishimasu. Okay, gagaling Pastor-pastor ang mga dating So our goal is to raise this young men up to God's agenda. Kasi because God is raising up a mighty army in these last days. Kaya, Kuya Albert sa Chiba, ready na kayo ron Sampurin kayo ng magagaling na lalaki. So, wala si Kuya Bu. Kuya Bu, wherever you are. Praise the Lord sa buhay mo. Next Sunday, meron pa tayong kasunod, yung mga the remaining 5 mighty warrior of God. So they exhorted the word of God about a specific theme. Ano ba tawag natin yan? Yung golden rule. Alam nyo, sa Bible, yan ang pinaka central core of your Christian values. Do unto others what you would like others do unto you. Gawin mo sa iba kung anong gusto mong gawin nila sa'yo, di ba? Yun naman talaga yun Kaya lang, the problem is nowadays, the more you love,
the more hate you get. If you needed sunshine, you got more rains. Because people are becoming abusive. They're trying to abuse your gentleness, generosity, and loving kindness. Kaya ngayon, mga Christian, masyado ng alert. Kasi yung pagtulong, nagiging masama ka pa. Di ba? Ikaw yung tumulong, ikaw pa nabudol. So nowadays, para bang sila, Pastor, golden rules is no longer applicable nowadays because today, life is a survival of the fittest. Meaning, if you're strong, you can get ahead in life. Kaya yung parang turo ni Jesus Christ, parang binabaliwala na ng marami ngayon. Kasi nga ngayon, apakan na ngayon para umangat eh. Di ba? Kailangan apakan mo yung para umangat ka. Umaangat ka ngayon, babagsak ka naman ng iba. Parang may mahirap may buhay sa mundo. Pagka Christianity ang pinangahawakan mong values. That's why I'm asking people, what is your worldview? What is your philosophy in life? Are you living Christianity or just simply knowing Christianity without acting it out in real lives? Parang hirap nga, Pastor eh. Imagine mo, sinampal ka sa kabila, bibigay mo pa yung kabila. Kinuha yung damit mo, bibigay mo pa yung pantalon mo. Ano ba namang klaseng turo yan? Lugi tayo dyan. Yan ang Christianity eh. Gusto mong mauna, mahuhuli ka. Gusto mo magkaroon, mawawalan ka. Gusto mo umangat, bababa ka. Lugi yan, Pastor. Okay yan. This is not a macho world. We are living in a man's world. Therefore, we must be leading. We must be alpha people. Ganyan ang mentality na nakakausap kong maraming mga gentleman kuno eh. Kaya sabi nila, para maging magaling ka sa buhay, dapat ungasan mo na. Diba? Unahan mo na. Iba kasi ang economy ng langit eh. Kasi sa langit, pag naluluwi ka, doon ka nagiging nauuna eh. Pag nawawalan ka, doon ka nagkakaroon. Pag nanghihina ka, doon ka lumalakas. Pagka naapi ka, doon ka itinatatag. That's why God, mindset is not our mindset. Okay? Sisipat lang ako nung maganda yung pagkakabaklas ni Kuya Mashi noon eh. Kailangan baklasin muna natin ang Word of God eh, para maintindihan natin ang tama. In order to build up the right perspective, we must to destroy the wrong one. Amen? Kasi kung tayo mananatili dun sa old way style natin, we will remain and retain the old system. Kung bulok ng araw, maninatil tayong bulok. Kinakailangan ayusin natin yung dapat ayusin. Amen? Now listen to me. Christians, pasok tayo bro. May oras pa naman. Sabi rito, give and it will be given to you. Tama? Ibigay mo para ibigay din sa'yo. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. And poured unto your lap. Ayan. Maliwanag. Highlighted. Ayan. Ibigay mo para ibigay din sa'yo with good measure. Siniksik na, niliglig pa, umaapaw pa. Okay ito para yung bigas, di ba? Nilagay mo yung bayong mo ng bigas, niliglig mo, siniksik mo pa, kaya punong-puno yun. Intact yung loob nun, solid yun. Amen? Walang air pockets doon, walang bakante, walang space. Meaning, pagka magpapatawad tayo, pag magmamahal tayo, pag magbibigay tayo ng appreciation, kailangan solid. Kailangan pure. Kailangan hardcore. Hindi yung half-hearted. Kaya lahat ng bagay, kung gagawin nyo ng walang pag-ibig at kalahati lang ang puso nyo, hindi kayo magiging successful. I will repeat. If you are to love your work, your project, your vision, your ministry, kailangan todong ibibigay mo ron. Sisiksikin mo sa puso mo, ililigligin mo ang puso mo, ididikit mo talaga, ididibdibin mo talaga. Yun ang perspective ko dun eh. When Jesus Christ gave everything for us to be saved,
Walang reservation, walang inhibition, kaya todo. Pakisabi mo nga sa katabi mo, todo mo na. Eh, patumpik-tumpik ka pa eh. Ano mangyayari sa buhay natin? Kalakalahati binibigay mo eh. Todo niya na. If God is with us, who can be against us? When God forces you and compel you to do things, give it with all of your heart because God knows you are in it and therefore God will back you up. When the Philippine Embassy called me up, sabi niya sa akin nung consul, Ambassador wants to invite you to speak in our embassy. What for? Sabi ko, we would like you to be our main speaker for mental health. Eh sabi ko, ang dami-daming psychiatrist dito sa Tokyo eh. Saka psychologist, ba't ako po yung pastor? Ewan ko, ba't inimpress sila sa akin ni Lord? Ako yung inimpress ni Lord sa kanila. Sabi ko, Lord, opportunity to para ko yung buong embassy. Andun lahat yung malalaking Philippine group dito sa Japan, nagsama-sama ron, pati mga tao nila, pati si ambassador, pati si consuls. O yun. We started to share the word of God to them. Why? I still believe if God sees your heart and you are committed for the glory of His name and for the furtherance of His kingdom, God will back you up with resources, opportunity, and connection. Amen? Hindi mo nahahanapin yun, darating na lang sa iyo yun. Natutulog ka lang, dumarating na sa iyo yung opportunity. Bakit? Alam ng Lord, sabi ng Lord, the Spirit of the Lord is moving back and forth toward the earth, looking for the heart and strengthen them, those heart are committed to Him. The word committed means wholehearted. Kaya guys, yung mga nag-share dito, alam ko binigay niyo puso niyo ron eh. Maganda presentation niyo, di ba? Noong mga unang previous presentation niyo, parang wishy-washy lang eh. When, mga next exhorter next week, when you study with all your heart. Hindi yung, alam mo na yan, okay na yan. Kaya pinapagalitan ko si Diyos, mag-aaral ka todo mo. Hindi yung, mamaya bukas na lang, daddy. Hindi ganun. Wala tayong mararating pagkakalahati ang utak natin. Amen? Kailangan todo tayo. Jesus Christ, todo. Binigay niya lahat eh. He gave His life so that we could be saved. Nandiyan pa ba tayo? Sabi ng Bible, press down, shaken together, and run it over. The real issue in life is this. Ang context noon, ganito. Pakinggan nyo ha. Baka magulat kayo. Akala ang iba context noon, giving eh. Ang context noon, do not judge, and you will not be judged. Do not condemn, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. It is about issue. About condemnation, judgmentalism, and unforgiveness. Basahin niyo sa verse 37, yan ang context nun. Ginagamit natin ito sa pagbibigay eh. Kasi ang pinakamahirap ibigay, yung forgiveness. Pag sinaktan ka na, ay ba, bro, pakalabas ang basuka rito, dagdag mo ng machine gun, sa kaya atomic bomb, hulugan na natin to. Di natin patatagalin to. Ang pinakamahirap ibigay, forgiveness, tandaan nyo to. Pero binigay ng God the Father sa atin lahat yun. Ay, sakit nun, no? Bakit? Kasi galing sa puso yung dating nun eh. Ang pinakamahirap ibigay, forgiveness. Sino mag-agree sa akin? Sabihin nyo na lang, ewan namin. Wag amen, ewan namin. Ang hirap talaga, ang hirap ibigay ng forgiveness sa totoo lang. Patatawarin ko, ganun ginawa sa akin, nilait ako, sinira pagkatao ko. Jordan dyan ay, Yun ang context nun eh. When you are judged by others unjustly, without cause and without reason, what is your reaction? Ay, babarilin ko to, bro. Paglabas nyo sa kanto, tumba to. Mali yung pinagsasabi eh. Nilait ako eh. Siniraan ko dun sa manager eh. Para umangat sila eh. And when you are condemned unjustly by others without any reason and prior due process of law, what would you do? What is your reaction?
Kaya binagsak ni Jesus Christ yung give and it will be given to you. What shall I give? Give forgiveness, refrain from judgmentalism, and do not condemn. That is the reason why Christ is teaching this. That is the context. Amen? Sabi nung mga tao, Jesus, nahuli namin to, nangangalo niya eh. Sabi nung, buti, di sinabi ni Jesus, nasa yung lalaki, ba't wala? Babae lang dala nyo. Eh hindi, nakatakbo ho, mabilis eh. Di ba? Babasa niyo sa John chapter 8. Read your Bible with me. Sabi ng mga tao, what is your judgment, Jesus, concerning this woman's act? According to the law of Moses, this kind of woman shall be stoned to death. In the book of Leviticus. What is your judgment? Tignan niyo mabuti ha, trap lang yun, trap yun eh. Pag sinabi ni Jesus Christ, batuhin yan! Sasabihin ng mga tao, walang kwentang teacher to. Walang habag, mamamatay tao. He condoned murder and killing. Hindi siya mabait na guro. Pag sinabi naman ni Jesus Christ, don't stone him, hindi na sasabihin ng mga tao, hindi naman siya sumusunod sa batas ni Moses. Wala rin kwentang teacher yan. Why should we follow him? He is not followers of the law. Either of the two, sasabit si Jesus Christ, di ba? Wala siyang magagawa. Sabi ni Jesus Christ, ganun ba problema nyo? Laki ng problema nyo talaga, ha? O sige, ito ba to? O. Sino sa inyong walang kasalanan? O siyang bumato? May bumato ba? Bakit? They could not forgive the lady. In return, they could not forgive themselves. Alam nila, makasalanan din silang lahat eh. O nag-alayasan yung matatanda. Matatanda, nahuli mga bata. Kasi matatanda, marami nang ginawang kalokohan yun. Marami na naging kabit yun. Marami na naging ano yun. Naglayasan eh. Amen? Lesson learned. It's too hard for us to forgive. Kaya paulit-ulit kong sinasabi sa church, kung gusto mo maging successful sa buhay, 3 bagay lang i-master mo. Love, acceptance, and forgiveness. Huwag mong tatanggalin sa utak katawan mo yon. Pag yun ang na-master mo sa buhay mo, ikaw na ang pinakamasayang tao mabubuhay sa lupa. Remove that to your life. You are the most miserable person that could ever live here. Yung dadamdamin mo, magko-contempt ka, sama loob mo, magkikim ka ng galit, mamamatay ka na kagad nun, kukulubot ka kagad. Kaya tinatanong sa akin ng Bible study sa Kanagawa, Pastor, ilang taon ka na? Hulaan nyo. Ganun ka na kaedad, ba't ang bata mo tingnan? Alam ko, hindi ako nagiging ng galit sa puso eh. Hindi ako nai-stress eh. Magalit ka sa akin, dead-mahil lang kita, wala kang pahalam sa buhay mo, basta ako, relation ko sa Diyos, ayos. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Kasi kayo dinidibdib niyo, kaya apektado kayo eh. Nandiyan pa ba kayo? Sabi mo sa katayo mo, huwag mong dibdibin. Wag mo nga, kasi sasama loob mo pag dinibdib mo talaga eh. Amen? Maapektuhan ka eh, kukulubot ka kagad eh. Ang dami inintriga ka. Inaaway ka, gusto mong awayin. Gusto mong awayin din, inaaway ka eh. Amen? Eh, ikaw naman sabi, Lord, pinapalsayo ko na siya. Bahala ka na sa buhay niya, Lord. Ang mahalaga, kalmante lang tayo. I do not want to take revenge because you will avenge, said the Lord. If your enemy is hungry, give them something to eat. If they are thirsty, give them something to drink. And that doing that, you just simply putting coal on their forehead. Meaning, walang mangyayari sa iyong masama kung hindi ka magre-react. The problem with us Christian, we are reactionary. We are not proactive, we are reactive. Pag may maling ginawa sa atin, nagre-response kagad tayo ng galit. Proverbs 15:1, gentle words calms the spirit, but harsh words stirs up anger. Kaya yung nanay ko, namatay kagad, 65 pa lang, patay na eh. Bakit? Lahat mag-uusap na lang kami, lalabas niya naman yung galit niya sa kapatid niya, pinagkukuda yung lupa namin sa ilong yun, na naghahalatang halating bilyong worth of property na hindi daw kami pinartihan. Sabi ko, hindi mawawala yun nanay, may party pa rin doon. Lagi siyang galit.
Paulit-ulit lang yung galit sa puso. Sabi ko, Christian ka na, nandiyan galit ka pa sa puso. Ayun, namatay ka agad, 65 years old. Ay, 69. Ang aga mo naman. Ay. Nagdadamdam ka. Yun, lahat, may galit sa puso. May galit pa ba kayo sa puso? Magpatawad na kayo. Kung anong ginagawa nyo sa tao, yun ang mangyayari sa inyo. In reverse of that idea, kung ano dinadamdam mo sa puso mo, nararamdaman ng iba yon. Sumimangot kayo, tingnan nyo, daman-daman ng katabi mo. Tingnan mo, sumimangot ka lang. Diba, daman-dama, di ba? Ngumiti ka, kita mo, daman-daman ng kapatid mo, daman-dama yan. Kasi, emotion and spirit are contagious. You enter into a room with full of complaining people. Ano mangyayari sa espiritu mo? Ano ba ng mga tao rito? Puro complainer dito. Ayoko na mabuhay dito sa trabahong to. Layas na ako rito. Puro, lahat na nakakausap ko, complain dito, complain dyan, complain. Wala na. Let's go, jump to the Caracao River to end everything. Ayun ang problema eh. Spirit is spirit. God is spirit, and those spirit must be imparted to the less spiritual. People are depressed, oppressed, and suppressed. And therefore, we need to lift them up into the higher level of spirituality. Ikaw ang espiritu mo galit, malungkot, may tampo, may sama ng loob, anong i-impart mo doon sa katabi mo? Di simangot. Kaya ka pala nakasimangot palagi. Kaya kita mo, ang dami mo ng wrinkles kahit nagpapabanat ka dyan. Walang kwento yung placenta mo kahit na magka-placenta ka pa dyan. Walang mangyayari dyan. Nauubos lang yung pera mo doon sa kaka-placenta mo. Para pagdating mo sa dyan, sa kulubot ka na naman. Lagi kang galit eh. Lagi ka nakasimangot eh. Amen? O sige, tapusin na natin to. Baka pa balibagin mo, pastor. Binabalibag nyo naman kami. Next week, yung mga magagaling na lalaki. Tutuloy na po natin kasi nakaplo na tayo eh. Ang susunod pong mag-exhort next week, si Kuya Mark, Kuya Luis, Kuya Mike, Kuya Josh. Wala si Josh, no? Kuya Bu, ha? Kuya Bu, malalagpasin yan. Kuya Kazu. Palakpakan natin ang mga exhorter. Lahat ng mga-exhorter pumunta nga sa harapan. Ay, Armani, kasama pala. Tayo kayo rito. Gusto kayo kausapin eh. Kuya Albert, sama ka rito, pagpe-pray ko kayo. Guys, lahat ng mga exhorter. Gentlemen, come up here. June, Mashi, Mark, Armani. Jeff, kailan ka? Susunod ka na, Jeff, ha? Kuya, meron ka na material sa ano? Ay, di pa? Pakiarap sa CG. Okay, mga ganda lalaki nito, ha? So, ganda lalaki pa kay pastor, ha? Lahat ba kayo binata? Sila lang, si Mike, may asawa na to. Sino binata rito? Ito, binata lahat kayo, no? Bakit sisiksikan kayo? Dito kayo. Jeff, sama ka rito, pag-pray kita. Ano pangalan anak mo? Hiroshi, I'm going to pray for you. Inori suru karane? Kuya Hide, nasan ka? Hiroshi, genki? Pwede ka na, gambatin eh. Kami sama numi ko to ba? Ben ko sinasay. Okay, guys. Jeff, nagpabaptize ka ng Sunday, no? Congratulations, bro. Welcome to the family. Ayos. Meaning, kayong lahat, you are mandated by God to be the spokesperson for heaven. Kasi kayo yung lalaki. Kayo yung may dating, ika nga. Kayo yung mga leaders, you will be the leader. Okay? Hindi tayo bakla, hindi tayo lalamya-lamya. Because God has given us the power of spirit of wisdom, ability, power, and anointing, and wisdom. Amen? Mark, I can see your development, Mashi. Good job. And the rest of you guys. Albert, thank you for coming here, representing the... Sa Chiba po, I'm raising up mighty warriors. 10 doon kayo doon, Kuya Albert, no? Guys, I can see future in you. I can see a tremendous outpouring of mighty and financial breakthrough coming upon your life. Why? Because God is a God of richness. God is a God of blessing. God is a God of favor. And He would like to entrust His wisdom, His favor, and financial power upon those who are reliable, faithful, wise, and manageable.
Maayos naman ang buhay nyo, di ba? Hindi naman kayo barambaw, hindi naman kayo mga pasaway sa mga magulang. Amen? And I impart to you right now, in the name of Jesus, the divine wisdom, spiritual and financial breakthrough will come upon your life. You will never be experiencing poverty. Rather, the Lord's blessings and richness will come upon you, especially the wisdom of the Spirit. You will be strategizing things. You will be giving a lot of advices, economically, financially, to many people whom you will be influencing for the gospel of Christ. This is a prophetic prayer, brothers. I declare and I decree right now in the name of Jesus that none of you will experience lack. I can see abundance. I can see abundance of things that is being entrusted upon you by the Heavenly Father. Lord, nakatingin po kayo ngayon dito sa amin, Lord. That's why, Lord Jesus, you entrusted the mandate of the gospel of the kingdom upon your 12 as apostles. But Lord, you are not limited with men. Women likewise shall be blessed. But Lord, because they are the leaders of the society. They are the leaders of the family. They are the leaders in the educational field, in the financial field, in the society. That's why, Lord, I consecrate upon you these wonderful guys, men, including Brother Boo, that you would bless their lives, Lord. Keep them from evil one. Protect them from all kinds of danger. Give them the wisdom. Give them this divine strategy, the divine maneuvering, how to build up their lives, their family, their finances, and their future. So be it, O God, according to our faith, according to your word, be it unto us. May the name of Christ be honored upon these wonderful men you have raising up today. In Jesus' name we pray. Congratulations, guys. Ready for the battle? Okay, makakot na po kayo lahat. Thank you. Mga pastor ang mga dating nito mga to, di ba? Alam niyo mga kapatid, ito pong mga lalaking pinatayo natin dito sa harapan, marami sa kanila magiging multimillionaires. Hindi ko sinasabing lahat ha, marami. Probably mga kung 10 sila, mga 9.5 sila doon ay multimillionaires. At pag maging multimillionaires po yung mga yan, pagbili natin ng church, mas malaki rito. Amen? Guys, kaya ba natin bumili? May vision tayo, amen? Because people perish without vision. We need a people of God, a visionary for Jesus, amen? A man who can see the future even though the present is not favorable and acceptable by the economic world. We are the people of power. We are the people of praise. We are the people of destiny, amen? For God be the glory. Ngayon, magbibigay na tayo. Diyan na masusukat ang pagmamahal. Amen? Sino ba mag-exhort dito? Kuya Luis na naman. Amen? Hello po. And bless po ba ang lahat sa exhortation ng ating mga mighty man of God. Amen. So, thank you po sa inyo sa mga kalalakihan po. Next week na po kami by the grace of God. And syempre po, before po tayo mag-start, kamustahin ko po muna yung na-experience nyo po sa ating church camp po last week. Kamusta naman po? Okay naman po. And congrats po sa mga bagong baptized po. And also po, and syempre marami po tayong natutunan nun. Spiritually and physically din po. Grabe po, yung mga pagkain doon. Si Kuya Mike, grabe. Nakita ko kumuha ng watermelon, isang mangkok na ganyan ng bundok. 2 balik pa. Pero ayan po, and talagang nag-enjoy po ang lahat. Uy, mag-isa lang kami ron. Mag-isa lang si Kuya Mike dun. Yan po, so much na po for that. So, tungan na po tayo sa ating giving for today. Yan, so ito po ang ating verse. Book of Luke 6:38. So ito po is nabanggit na po kanina, di ba po? Sa preaching po ni Mashi, I think. And sometimes po tayo, kapag nakakita po ng ganyang verse, inaisip po natin is money agad.
Pero po, ang verse na po na ito is much more than that. Hindi lang po ito tungkol about sa money. It could be our time, our energy, or our service to other people or service to God. And something na valuable to us. And tayo bilang tao, sanay tayo na tayo bilang tao, we want to give. We want to receive something. Lalo na if hindi natin deserve yung bagay na yun. Or for example, hindi mo inaasahan na bibigyan ka ng ganun. But nakakatuwa talaga. Talagang nakaka-bless. Pero this verse also teach us that if we want to receive something, if we want na bigyan din tayo, we have to give willingly. We have to give willingly and not because we are forced to. We have to give to God. We have to fully trust Him na siya yung magbibigay sa atin ng everything that we need. Lahat ng pagkain natin sa araw-araw or work natin, everything, siya magpo-provide noon. So, we need to have faith on Him. And from small to big, lahat yun, kailangan natin sa Kanya ipagkatiwala. And example din po na maibibigay ko po is yung naganap po na camping po. Nagbigay po tayo ng energy doon, nagbigay tayo ng time, nagbigay tayo ng effort. And syempre, money, di ba po? Nagbayad po tayo doon. Pero, binigyan din po tayo ng Panginoon. Binigyan niya tayo ng wisdom, ng knowledge, nag-iin tayo spiritually at physically din po. Syempre, sa mga marami nakakain. And of course, nakapag-relax po tayo, nakapag-fellowship po tayo sa ating mga kaibigan. At nakapag-relax din po tayo sa ating work. So, ganun din po dapat. Ganun din po yung mindset natin everyday na if we want to receive something, hindi lang pera, hindi lang about sa finance, or everything, every aspect of our life, dapat po is willing tayo ng magbigay or something na valuable to us. Yun. So church, as today, as we give, let's give willingly and with a joyful heart po. Kaya po, ushers, onogisimas. Ito naman po, para po sa ating mga Neonjin po, we have a Bible study po sa, saan po to? So August 30 po sa El Sofia po. 3 minutes walk from Medjima Station. Malapit lang po yan. Kaya po sa may mga asawa po or mga anak po na ni Honjin, let's encourage them po na pumunta po. So may nagaganap po ngayon doon. So may nangyayari na daw po doon ngayon. May nangyayari na. May nangyayari na po. May nagaganap na daw po. Ayun po, okay po, nag-isimas po. Kanta. Hindi. Kaya nga ako nasa drums eh. Ano ko yun? Pause ako. Oh, next time po. Okay na po. Sa mga may birthday po. Ngayon na po ba? Parang sa mga July po. Ayan, happy birthday. Meron po bang mga newcomers po dito? May mga bagong dating po. Opo, sa July 28 po. Pray po muna po sa ating Okay po. Ay, ano po ba? Yung giving po muna? Okay. Let's pray po, everyone. Dear Heavenly Father, we honor you and glorify you this day, Panginoon. Thank you po sa araw na ito na ibinigay nyo. Thank you for this day, for giving us the opportunity, the chance na ma-worship ka, na mapuri ka, Panginoon. Thank you po sa everything na ibinibigay mo sa amin. Sa mga ganitong bagay, Panginoon. Ito lamang po ang aming maibibigay sa iyo. Konti man po ito, pero we believe po sa mga tao nagbigay dito, sa mga tao pong lahat nandito, is malinis po ang aming heart. We have a joyful heart na magbigay po na ito at we believe and we have faith on you na ikaw po magpo-provide sa amin pangailangan sa araw-araw, sa food, everything, Panginoon. And thank you, O God. Lord, maraming salamat po at tinataas po namin itong munting regalo namin sa inyo at we believe po and we have faith
and we pray nalalago po ito at mas nadami po ito at by the help of this, Panginoon, makakabili po kami ng mga pangailangan namin, makakabili po ang church, makakahanap po at makakalipat po kami sa mas malaking church, Panginoon. Mas marami po kaming mga souls na mahihikayat, Panginoon. Mas magiging maayos po, mas magiging free na po kami na makalundag na mag-worship sa iyo, Panginoon. Thank you, O God. We honor you and we love you. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, lahat ng mga birthday celebrant ng month of July. July ano ka, bro? July 28, si Luis. Si Loida, July ano ka? Today is the birthday of Ate Loida. Oh, parehong L. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, tinulungan ka ng electric pan, namatay yung ilaw. Okay, let's pray. Let's pray for them. Heavenly Father, we thank you, Lord, that once again we coming back to you with a humble and contrite spirit, believing by faith that you are able to bless your people whom you have bestowed upon them the blessing of life. Binigyan mo na naman sila ng isang taon para pagpapalang spiritual, financial, physical. Lord, pagpalaan niyo po siya at sila ng maraming birthday, Panginoon. At sabi mo, Lord, with long life, you will satisfy us and show us your salvation. Continue to bless them financially with good health, protection from you, Lord, and inaasahan po namin na ikaw pa rin ang magagamit sa buhay nila upang sila ay maging kagamit-gamit at makalalhati ka sa lahat ng panahon. May the name of Christ be honored upon their lives. In Jesus' name we pray. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ate Ate Luisa, birthday pala ni Luisa. Okay, bahala ka na sa kanya. Anak mo naman to eh. Okay, thank you very much. Tayo po tayong lahat. May the name of the Lord is a strong tower, and the righteous will run to it, and they are blessed. Amen? For the Lord is our tower, and our life is in the hands of God. May the name of Christ be honored in Jesus' name. Amen! Woo! Yes! Hallelujah! Yes! Yes! My life is in you, Lord. My strength in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you, my life. My strength, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you, my life. My life is in you. Is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you. Come on, let's sing praises. And I praise you with all of my life. And I praise you with all of my strength. With all of my life, Lord, with all of my strength. All of my hope is in you. Oh, oh, my life is in you. Oh, my hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you. My hope is in you, Lord. Come on, just get ready for the Lord. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the work of the enemies. Yeah, in a typical tower, He will crush and brings the powers of darkness, and brings the powers of darkness.
underneath my feet. The Lord is my tower, and He gives me the power. Thank you, Lord, to tear down the works of the enemies. In a typical tower, He will crush power. Brings the powers of darkness underneath. Are you ready to bless the name of the Lord? Let's sing it out. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Come on, church, are you ready? Let everything let everything that is what? Praise the Lord. Praise the Lord, let everything that is what? Praise the Lord. Let's sing it, let everything. Oh, let everything that is what? Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that is what? Praise the Lord. Are you ready? Let's praise Him. I'll praise when the valley, praise in the mountain, praise when I'm sure, praise when I'm doubting. Oh, I praise when outnumbered, praise when surrounded. Yeah, this praise like the water, my anxiety is drowning. Let's declare, as long as I'm breathing, whoa, I've got a reason to praise. Oh, my soul, praise the Lord. Oh, and I won't be quiet. My God, how could I? Oh, I won't be quiet. My God, He's alive. Let's praise Him, church. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Oh, let's sing the verse 2. Let's praise Him even when I feel it. Praise when I feel it. Praise when I don't. Just praise and no, let's declare He's still in control. Thank you, God. 'Cause my praise like a weapon. It's more than a sound. Oh, praise is a shout that brings Jericho down. Oh, as long as I'm breathing, whoa. I won't be quiet. My God, He's alive. And I won't be quiet. My God, He's alive. We will praise Him. Praise the Lord, oh my soul. Let everything that is breath praise the Lord. Praise the Lord, let everything that is breath praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, everyone. See you next Sunday.